Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Siyempre may TikTok, Facebook po tayo. Eto na, bigyan po natin ng reaksyon ang bobong Hippopotamus na to. Okay? Kasi ang title niya dito mga pre, Marcos Jr. ipaparehab. Hindi kinaya ang pulburon. Bobo talaga. Oo. Diba? O, tingnan natin. Tuloy natin. Ito mga baratero, shocking news. Marcos Jr. magpaparehab na. At isa sa mga mastermind sa flood control scam, pinatakas na. Grabe. Pinatakas daw ni PBBM yung mga nagnakaw ng pera sa flood control. Tapos alam na alam niya magpaparehab daw si PBBM. Grabe panluloko nito sa kanyang mga viewers no? Oo, ginagago kayo. Diba? Imagine ginagago kayo. Magpaparehab na daw po ang Pangulo. Kanang kamay ka ba ng Pangulo? Sarap pong batukang gago ka. Diba? Ano to? Bakit alam niya? Nagtaka ako eh. Magpaparehab na daw yung Pangulo. Alam mo dapat ikaw yung magparehab. Dahil minor de edad. Ha? Pinatulan mo. May sira ka sa utak. Anong sabi mo? Okay naman sa magulang eh. Okay naman sa magulang. Wala namang problema. Ha? Pumayag naman yung magulang. Alam mo kahit pumayag pa yung magulang kung minor de edad yung kinakantot mo, pasintabi po sa word. Okay? Mali pa rin po yan sa batas. Bobo ka. Makita lang kita, sasampalin ko yung batok mo eh. Sa sobrang itim ng batok mo, apektado na yung utak mo. Yun yung katotohanan dyan, bobo ka. Isa daw buratero yan. Ang pangit na nga, no? Ang pangit na nga, buratero pa. Tuloy. Grabe to, ang lupit. Grabe to, lupit. Ang lupit ng kabubuhan mo. Ibang klase ang kabubuhan nitong taong ito. Umaapaw hanggang sa kanyang utak. Ayan na, mag-like na po kayo dyan, mag-like. Correct, Madam Mimi. Correct daw. Okay, tuloy. Iba din. Ibang-iba din. Putang ina. Tapos ngayon sasabihin nyo wala kayong kinikilingan. Kung sino-sino, ang unang tumakas si Saldico. Unang tumakas si Saldico. Tapos? Hanggang ngayon wala kayong magawa para mapauwi siya. Tapos putang ina, bobo, may proseso para pauwiin yung tao. Hindi naman pwedeng kaladkarin mo na lang yung ganun, anong basta-basta, di ba? Tanga? Si Saldico, sabi niya, hindi niyo mo pauwi. Hanggang ngayon, wala pa. Si Digo nga, hindi niyo mo pauwi ng Pilipinas. Sasabihin mo sa administrasyon, si Saldico, hindi niyo mapauwi. Ibabalik ko naman sa inyo. Si Digo nga, hindi niyo mapauwi. Ha? Pauwiin niyo si Digong. Sige, subukan niyo. Back to you. Si Digo nga, hindi niyo mapauwi. Nasaan si Digo ngayon? Nandun po sa ICC. Puro kayo bring him home. Na-bring him home ba? Tatay Digong, uwi ka na, pati karton. Hinahalikan nila, alaplap nila. Ala, bakit ganon? Why, bakit mano? Tangina. Sige, pauwiin nyo si Digong sa Pilipinas. Ha? Pauwiin nyo. Para si Saldico mapauwi din. Nilabas na part 3 ni Saldico. Exposes na. Bibigyan ko rin po ng ng reaction. Wag si Digong, di na talaga makakauwi po yan si Digong, ako'y naniniwala. Pag siya ay naging abo na. Diba? Kasi tumatanda naman yung tao at mamamatay dahil sa katandaan. Gusto ni Digong magpa-cremate Diba? Yung mga profile, basta nakalock yung profile, bakla yan. Tuloy.
tumakas na naman tong isa. Papakita ko sa inyo kung sino tong tumakas na to, isa sa mga mastermind sa sa flood control scam. Grabe. Yun na yung solusyon nila, tumakas. Yun na yung pinakasolusyon nila dito, tumakas. Kagaya nga na ito ipapakita ko sa inyo, no? Ano ipapakita mo? Baka mamaya iba yung ipakita mo, ha? Baka mamaya kung ano-ano ipakita mo dyan. Eh, alam namin kung sino ka. Etong picture na to. Yan, oh. Isa sa ito po yung mga kinakagalitan ng mga ng sambayan ng Pilipino. Putang ina, galit daw yung sambayan. Hindi naman kami galit, ha. Tanong ko sa inyo, nanonood sa akin, galit po ba kayo? Hindi naman kami galit. Galit lang kami sa mga bulldog na katulad nyo. Hippopotamus na katulad nyo kasi kayo ang mga fake news peddlers. Ha? Ito. Dito tayo, magbigay tayo ng reaction dito. May banat siya dito eh. Yan. May ads lang. Nananalangin po si Yusik Claire na magkabaha po kayo dyan. Ay, grabe, no? Pinanalangin daw? May ganun ba? Fake news talagang kupal, ano? Gago. Saka sobrang katangahan eh, hindi nag-iisip eh, no? Ay, grabe, no? Sinabihan niya pantanga yung isang magaling na lawyer, tapos ikaw walang narating sa buhay, nagsasabing tanga? Yung may nararating sa buhay, lawyer pa, sinabihan ng bobo, na tanga daw yung tao na yun. Grabe. Naging bayaran ka lang, ganyan ka na? Ano ba narating nito sa buhay? Wala nga ako. May ikukwento ako, saglit lang. Eto noon, nambubudol to. Patay gutom po itong tao na to. Humingi sa sponsor ng pera kasi wala silang makakain. Dinalhan siya ng 3,000 sa bahay. Pagdating ng bahay, bili na agad sila ng bigas. Tapos bili ng sigarilyo, bili ng alak. Ang kapal na mukha talaga. Wala makain itong mga tunon. Diba? Pagdating kay Adutae, kahit pa paano nakakakain na. Kasi syempre, tiba-tiba eh. Patay gutom po, lalo na sa kalingap nun. Ito yung pinakamalakas lumamon doon. Pinakahampas lupa. Yan po ang pinakahampas lupa. Diba? Doon sa mga grupong sinasalihan yan. Diba? Yan po si Jay Guevara. Isang tangang inutil na patay gutom. Diba? Tuloy natin. Ate Claire ha, ayusin mo yung sinasabi mo, putangin na ka. Ay grabe, minura po si Atty. Claire. Grabe, take note mga pre ha. Take note. Atty. Claire, minura ni Jay Guevara. Pinangalanan talaga, cyber libel yun. Ano nyo nga yan? Screen record nyo nga. Okay lang pong magmura kung ito ay reaksyon. Mapapamura, putang ina, ganyan. Walang problema doon. Pero kung magbabanggit ka na ng pangalan, mumurahin mo yung tao, cyber libel yun. Diba? Screen record nyo po yan ha. Minura po ni Jay Guevara si Atty. Claire Castro. Grabe, ang tibay ni Jay Guevara. Yung walang narating sa buhay, nagmumura na. Yung walang narating sa buhay, nagmumura na po. Grabe, ang tibay ng panga. Ang nananalangin ka na magkaroon ng baha sa Davao? Parang pinapanalangin mo na kung anong nangyari sa Cebu ay mangyari din sa Davao, ganun ba? Minsan kasi mga pre, itong mga to, yung nire-reaction na nila, yung mga fake news sa Facebook. Okay? Sino bang tanga na ipapanalangin mo na magkabaha sa Davao? Wala namang ganun. Ito yung style nila, bubukingin natin. Meron po silang mga page na iba yung pangalan. Okay? Ngayon, gagawa sila ng kwento na fake news about kay Atty. Claire, sa taong ito, ipopost dun sa Facebook page na yon. After 1 hour, 2 hours, 3 hours, kunyari nakita nila, sasabihin nila, uy, ano to, Atty. Claire? Pinanalangin mo to na ganito, ganyan. Nakita ko lang po ito sa Facebook, ganito, ganyan. Eto pa yung sinabi ni Atty. Claire,
Oh, pero sila din po yung gumawa niyan. Oo. Sila din po yung nag-post yan. Facebook page din po nila yan. Diba? Ginagawa nila yan para may makontent sila, may mga panira. Alam nyo naman yung mga Duterte. Mahilig pong manira. Diba? Yun naman po yung kanilang pinakatrabaho dyan. Ang sirain ang taong gusto nilang sirain. Oh. Nagigets nyo? May Facebook page sila. Magpo-post ng Facebook page nila na yung hindi sila makikilala ba? Kunyari, ibang tao. Magpo-post sila ng fake news doon. Nung na-post na yung fake news na yun, after 3 hours, 1 hour, 2 hours, iko-content nila yun. Sasabihin nila, oy, nakita ko lang to ha. Hindi ako yung gumawa niyan. Oh. Yan po ang kanilang gawain. Kaya yung sasabihin mo, pinanalangin ni Atty. Claire na magkabaha sa Davao, wala pong ganun. Wala pong nakitang ganun. Imagine, hindi nga, mainstream media nga, hindi nga binalita dyan, oh. Mainstream media nga, hindi binalita. Tapos ikaw, ano ka, mas matindi ka pa sa mainstream? Sarili mo, ginagago mo eh. Kupal. Take note ha. Si Atty. Claire Castro, pinangalanan po at minura po ng taong ito. Kung nanonood man po ngayon si Atty. Claire, ayan, minura ka po ni J. Guevara. Pinangalanan ka, minura ka, i-review mo po ito. Ang duration po ay nasa 12 minutes or 10 minutes. Simulan mo po dyan. Okay? Bagong video na, ito, bagong video na ito. Oo. Diba? So, Atty. Claire, manawagan po tayo kay Atty. Claire. Sampulan mo nga to. Tuloy natin. Nako, Claire. Hindi mo kilala mga kinakalaban mo ng mga kapatid nating mga Muslim. Ay, grabe, no? Ngayon, pinasok na naman yung Muslim. Anak ni Mamita yan. Wala na po sila ni Mamita. Oo, binasura na po siya ni Mamita. Si Mamita ngayon naghatid sa kanya ng 3,000. Tapos pinambisyo lang nitong hayop na to. Oo, nung time na wala silang makain, tumawag yan kay Mamita. Nang hingi ng pangkain. Dinalhan naman ng matanda. Alam mo ang unang binili? Sigarilyo. Alak. Diba tanga? Wala na nga kayong pangkain. Inuna mo pa yan. RJ, shoutout kay RJ. Ayan, bigyan kita ng jacket. Tuloy. Mga kapatid natin dyan sa Davao, putang ina ka. Ay, grabe, putang ina ka daw, Atty. Claire Castro. Oo, grabe. Ibang klase makamura. Diba? Pero pag nasampahan to ng kaso, baka mamaya maihi ka. Oo. Tangahan mo, nag-wish ka ng mamatay sila? Gago talaga eh, no? Grabe. Sabi niya rito, dapat bahain para malaman ng mga nag-iimbestiga. Tingnan mo. May sinabi bang ganyan si Atty. Claire Castro? Sarap balian ng lieg yan. Hindi mo po mababali yung lieg yan. Puro taba po yung nakabalot dyan. Mando Cruz, shoutout ha. Babaliin mo yung lieg niyan, di mababali yan. Wait lang, may ads lang. Tanga mo. Grabe, tanga pa daw si attorney. Tang ina eh, no? Ang mga tiga Davao, hahayaan nyo na ginaganito lang kayo. Tanga na, pinapanalangin kayo ng Palace Press Officer na mamatay kayo dyan sa Davao. Nahayaan nyo ginaganyan kayo? Ulitin ko sa mga bagong pasok ha. Wala pong ganyang balita, wala namang binalita yung mainstream media na ganyan. Ang style po ni J. Guevara, may Facebook page po siya. Okay, gawain po yan ng mga DDS ha. Ito, makinig po kayo sa mga bagong pasok dyan. Share natin yung live, mag-like na kayo dyan. Meron silang Facebook page, magpo-post doon ng fake news na hindi po nila pangalan. Kunwari, ang pangalan ng Facebook page, Political Outlook. Kunyari lang,
Outlook. Ang admin dyan, example, si Jay Guevara, magpo-post ng fake news. After 3 hours, re-reactionan niya yun. Sasabihin niya, nakita ko lang to eh. Oh, nakita ko lang to. Pero siya din yung gumawa nun. Possible yun, mga DDS eh. Diba? Pastor Yusip naman. Oo. Ibang klase talaga yung galawan ng mga hayop na to. Ipuputamos nga eh, hayop nga eh. Kung ako niyan, kuha ko lang ha, kuha ko tiga Davao. Kilala natin ang Davao na matatapang. Punta na pag Kilala natin ang Davao na matatapang. Tapos? nakita ko to sa Davao, patayin ko tong babaeng to. Ano? Ano yung ginaganyan kayo? Kung ako niyan, kuha ko lang ha, kuha ko tiga Davao. Kilala natin ang Davao na matatapang. Punta na pag nakita ko to sa Davao, patayin ko tong babaeng to. Patayin ko tong babaeng to. Patayin ko tong babaeng to. O yan, papatayin daw po si Atty. Claire. Take note! Papatayin daw po ni Jay Guevara! Aba! Ang tapang! Ang tapang mo naman, boy. Sa akin nga hindi ka makakapagpakita. Alam mo, makita lang kita pag umpugin ko kayo ng nanay mo. Ha? Kayo ni Banat Day, pag umpugin ko kayo. O, ayan ha. Papatayin daw po si Atty. Claire. Grabe. Diba? Mas matindi pa sa batasang kupal. Ang freedom of speech, dapat, nandiyan ka lang sa level na yan. Huwag kang susobra. Delikado ka, boy. Ha? Oo. Mukhang dito sa ginawa mo, minura mo, may pagbabantaan pa bang papatayin mo. Oo. Ay, naku po, tuloy. Dito totoo lang kasi hindi naman ako tiga Davao, kaya hindi naman ako na-hurt. At hindi ko gagawin yun, syempre. Biglang bawi. Biglang bawi ngayon si Jay Guevara. Diba? Biglang bawi ngayon. Hindi daw niya gagawin, pero nasabi na niya. Tinuturuan pa yung mga taga Davao na maging kriminal. Diba? Sa mga kaibigan natin dyan sa Davao. Imagine, may ganitong tao, tinuturuan po kayong maging kriminal ng hinayupak at hindot na to. May tama po sa utak. Imbes maganda yung buhay nyo dyan, dahil sa fake news niya, magagalit kayo ngayon at makakapatay kayo ng tao. Dahil sa fake news niya. Ang tagal na kitang hinahanap, Jay Guevara, putang ina mo, hindi kita makita-kita. May ririgalo lang sana ako sa yung sardinas eh. Magkikita din tayo. Pero kung ako ha, Hindi, kasi ako magbibigay ako ng regalo sa kanya, lalo na't magpapasko na. Diba? Alam nyo naman ako, mahilig akong magbigay ng regalo. Kahit sardinas lang, pwede na. Diba? Mabait ako eh. kung ako tiga Davao, naku po. Oo, puta, nananalangin siya na magkaroon ng baha sa Davao. Nananalangin siya na mamatay na kayo dyan sa Davao. Biruin niyo yun. Ganun na to eh. Wala mang nakalagay dyan na mamatay na ang mga tiga Davao. Pero yung pinupunto dito sa salitang to, ganun din yun. Ngayon, si Atty. Claire, hanapan nyo ng statements niya na siya'y nagsabi niyan. Wala po kayong makikita. Wala po kayong makikita. Imposible yan eh. Imposible yan na sasabihin ng isang attorney. Kasi possible siyang madisbar kung talagang gagawin niya yan. Diba? So kayo naniniwala po na walang ganun. Kasi nungalingan po ito. Gago tong hayop na to. Demonyo eh, no? Grabe. Demonyo ka talaga. Talagang tandem talaga sila ng jowa niya. Na si Marcos Jr. Ay, grabe magjowa na naman daw sila ni PBBM. Diyos ko po. Katanga-tanga talaga. Ibang klase. Diba? Itong video na to, i-download nyo na yan para makarating po sa kay Atty. Claire. Basta DDS Bobo, tama po yan. At ako po'y naniniwala sa'yo. Okay?